The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Good afternoon sa atin pong lahat. Welcome po again sa Count Your Blessings dito sa Radio Boracay 106.1. Hallelujah! Ayan, praise God kasi meron na naman tayong another opportunity na makapag-share ng salita ng Diyos sa hapon na ito. Of course, in behalf of Ma'am Christine Russell, and I believe na ang Lord meron pong gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin para sa hapon na ito. So I hope each and every one of us are having a good Sunday, a blessed Sunday. Praise God sa mga nakapag-church at nakapag-fellowship kanina. And alam ko na ang bawat isa ay na-energize, na-restore, na-ignite no, sa ating po mga Sunday fellowship sa hapon, sa araw na ito. And of course, kung ikaw naman ay hindi nakapag-church, of course, marami ding ways, no? In a way ay meron pa ring paraan para ikaw ay lumago at patuloy pa rin na isik ang atin pong Panginoong Diyos, lalong-lalo na po sa hapon na ito. Kung ikaw ay nakikinig, welcome dito sa ating program na Count Your Blessings dito sa Radio Boracay 106.1. And once again, ako po si Christian Joy Magluyan. Ako po ay nagpapastor sa Malay Assembly of God, and it is my honor to share the Word of God para sa inyo sa hapon na ito. So, kung tayo po ay nasa Facebook Live natin, makikita po natin yung title ng atin pong isi-share para po sa hapon na ito. Nakalagay po dyan, Man's Duty to God, na makikita natin sa Ecclesiastes 12:13. So, each and every one of us, meron po tayong dinidesire na maging katungkulan natin sa Panginoon. And when we say katungkulan, hindi lang po siya sa posisyon, kundi it talks about the purpose that we have sa atin pong Panginoong Diyos. No? Kung tayo man po ay siyempre, may hininga, may buhay. Tanangin po natin yung sarili natin. Ano po ba yung purpose natin sa mundong ito? Ano po ba yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay? Kasi for sure, hindi lang po tayo nabubuhay sa mundong ito para lang kumain, magtrabaho, matulog, tapos pagkagising na naman, kakain, magtatrabaho, uwi sa bahay, matutulog. No, hindi lang po para sa ganon ang atin pong buhay, kundi our Lord has a greater purpose for each and every one of us, no? At napakaraming paraan para maipakita natin yan. Like sa minention ko po kanina, kung meron po tayong mga kanya-kanyang local churches, isa po sa maganda talaga na bagay na atin pong gagawin mag-connect, no? Kung ano ba ang gift ni Lord, ano ba yung sa tingin po natin, kung saan po ba tayo nilalagay ni Lord para sa kanyang gawain. At maraming bagay po ang pwede nating magawa sa Panginoong Diyos. Walang maliit o malaking bagay. Ang mahalaga, alam po natin kung ano po yung purpose natin sa atin pong Panginoong Diyos. And sometimes hindi natin maiiwasan, we would feel lost, no? Kasi may mga pagkakataon that we will be drained, maging drained tayo, magtatanong tayo kung ganito na lang ba ang buhay. But this afternoon, I am hoping to really share the Word of God na alam kong magbibigay ng kulay sa bawat sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. And we want that, no? Kasi kailangan natin yung isik yung path. Kailangan natin isik kung ano ba yung daan ng Panginoon
para sa bawat isa sa atin. Kasi hindi, kung walang ganun sa perspective natin, ay talagang ang buhay parang na lang, kesira-sira. Alam nyo ba yan? Na whatever will be, will be. And hindi ganun yung yung design ng Lord para sa ating mga buhay. Para po sa bawat isa na nakikinig, no, kung tayo po may Lord Jesus Christ sa ating pong buhay, that is truly the first step para po malaman natin kung ano yung purpose natin. Kailangan po nating tanggapin si Lord Jesus Christ bilang our Lord and Savior. Hayaan natin siya na maging Diyos ng atin pong buhay. Isusurrender natin, hindi na tayo kumbaga yung masusunod, kundi ang atin na pong Panginoong Diyos, no, atin pong Panginoong Hesukristo sa atin pong mga buhay. So welcome ang bawat isa. Kung yun yung nasa puso mo sa hapon na ito, kung yun yung nasa heart mo na nagde-desire kang kung ano yung purpose ni Lord, nasa tamang programa ka, nasa tamang radio station ka, kumbaga. So, ayan, man's duty to God. Akin pong babasahin sa Ecclesiastes 12:13 sa King James Version. Napakaganda po ng version dito sa King James. Sabi dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Sa Tagalog, sabi dito, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ang aking huling payo. Lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Let us pray. Lord, we just thank you for this afternoon. Salamat na ikaw ay tapat na Diyos, ikaw ay dakila na Diyos. Walang lihim sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, nakikita mo ang puso ng bawat isa. Ano man po ang distansya na meron kami sa buhay na ito, dapat po makita namin, Panginoon, kung ano ang pinaplano mo sa amin pong mga buhay. Tulungan mo po kami, Lord, na maging taos sa aming mga puso ang matututunan namin at pag-aaralan namin sa hapon na ito. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we pray this in the powerful name, sweetest name, mighty name of Jesus. Amen and amen. Ayan. So, nabasa po natin kanina yung sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, kung paano pong ang Panginoong Diyos natin sa book na ito, ipinakita yung sinulat ni Solomon after having a life of everything, no? Lahat po sa lifetime na yon, sa buhay na nagkaroon siya, lahat po ng bagay halos ay naranasan niya na, nakamtan niya na po sa kanya pong buhay. And nagkaroon siya ng conclusion, no? Di ba ganun po, pag sinabi nating conclusion, yun yung sa kahuli-hulihan. Sa kahuli-hulihan, pinapakita ano yung natutunan, ano yung nangyari, ano yung napag-aralan, no? So, yun po ang nangyari dito sa verse natin na after ng napakahaba-habang buhay, kasi po, if I'm not mistaken, ang Ecclesiastes 12 is already the last chapter, no? Ito na yung last chapter ng book na ito. Kaya, pag sinabi natin conclusion, ito na yung
pinakahuli-hulihan na halos na sinabi niya. So, makita niya dito, sabi dito sa version ng King James, this is the whole duty of man. No, this is the whole duty of man. Pinakita niya dito na ang duty daw, no, as the conclusion of the matter, is to fear God and keep His commandments, no? Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Tingnan po natin sa buhay natin. Isa sa mga bagay na dapat nating pahalagahan talaga is to seek and pursue the will of God, the purpose of God in our life. Kung tayo po ay nakakakilala sa Panginoong Diyos, pero isinasawalang bahala natin kung ano yung purpose ni Lord, kung ano yung gusto ni Lord na mangyari sa ating buhay. Abay, hindi ito ang plano ng Panginoon. Hindi niya tayo niligtas, hindi natin siya nakilala para gawin lang ulit kung ano yung gusto natin mangyari sa atin pong buhay. And ganun po sa buhay ni Solomon. Although, of course, we know that he is the son of King David. Pero kahit ganun, naliko po siya ng landas, no? Naliko po siya ng landas. At sa huli, no, yun yung maganda. Yun, sa kahuli-hulihan, na-realize niya na kahit anong mangyari, sa kabila ng mga failures niya, sa kabila ng mga naranasan niya, kahit anong mangyari, ang ending pa rin ay si Lord pa rin yung dapat sambahin. Si Lord pa rin yung talagang totoo na makakapagbigay lang ng purpose at magandang kalooban, the God perfect will of God, no? So, nakita natin na sa buhay ni Solomon, kung alam po natin ang istorya ni Solomon, talagang namuhay siya na may makamundo, no, makamundong aspeto sa kanyang buhay. Pero napakahalaga na kailangan natin i-note na kahit nagkaroon siya ng ganitong buhay, sa huli, hinighlight niya pa rin kung ano yung isa sa pinakamahalaga, and that is to really fear God and obey God sa atin pong buhay. Si Solomon ay anak ni King David at ni Bathsheba, no? Siya ay anak ng dalawang napakahalaga din na mga character sa ating Biblia. And not just only Bible characters, but totoong mga tao na namuhay during the biblical times. Alam niyo po ang maganda kay Solomon, the Lord offered him a lot of things. Napakaganda po ng mga offer ni Lord sa kanya. Napakaganda po, no? Kung gusto mo yaman, kung gusto mo kung ano pa mga ari-arian, power, position, at lahat. Pero one of the favorite things na nakita ko sa buhay ni Solomon, siya po ay humingi ng wisdom o karunungan sa ating pong Panginoong Diyos. Sa kabila ng dinami-dami na inoffer ng Lord sa kanya, siya po higit sa lahat ay pinahalagahan niya yung wisdom, no, na talagang magkaroon siya ng karunungan na nagmumula sa Panginoong Diyos. At he is very famous na king na nag-solve ng problema ng dalawang nanay na hindi umaamin kung sino ba talaga yung hindi nanay, hindi umaamin kung sino ba talaga yung, alam mo yon, yung totoong nanay. So by the way, yung mga stories na yan makikita natin sa 1 Kings chapter 3. So, nagkaroon siya ng wisdom na isolve yung problema na ito, na nag-aagawan ang dalawang nanay
sa iisang baby, no? So, na-find out niya, na-identify niya doon sa story, 1 Kings chapter 3, kung sino ang totoong nanay, no? Dahil sa karunungan na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanya. Isa rin sa pinaka-significant na ginawa ni Solomon sa kanyang buhay bilang hari ay siya ang nagpatayo ng Holy Temple, no? Si David kasi ay hindi pinayagan ni Lord. Masyadong dugo na dumaan sa kamay ni David. But the Lord allowed Solomon bilang anak ni David, no, na magpatayo ng Holy Temple. Makikita po natin yan sa 1 Kings chapter 6. And then, ano pa po yung mga bagay na matatandaan po natin sa buhay ni Solomon? Yun, isa po talaga sa hindi magandang example na kanya pong ginawa sa kanyang buhay ay ang pagkakaroon ng 700 wives and 300 concubines. Makikita po yan sa 1 Kings chapter 11. So, ibig sabihin, halos 1,000 ang babae sa kanya pong buhay. So, ayan, this afternoon, yan lang, yung mga binanggit ko, yan lang naman yung mga bagay na ginawa ni Solomon sa kanyang buhay. There are things na hindi maganda. There are things na kapuri-puri din naman, no, na nagawa niya sa kanyang buhay. And at the same time, it is the same for all of us, no. Bilang mga Kristiyano, may mga bagay din tayong ginagawa na kumbaga hindi lahat ay kapuri-puri sa ating mga ginagawa. Pero it doesn't mean na titigil na po tayo ng pagsik kung ano ang kalooban ng Panginoon sa atin. We will fail, no? Pero babangon tayo at hahanapin ano ba talaga ang purpose ni Lord, kalooban ni Lord. Ano ba ang ending ng lahat na ito? So, yan ang buhay ni Solomon. Solomon had it all. Meron siya lahat, no? Simula dun sa pagiging wise niya. Nung hiningi niya kasi yung wisdom, nag-follow lahat, no? Sumunod lahat. Kumbaga, nagkaroon siya ng lahat. Inalaw siya ni Lord na magkaroon ng lahat. Solomon had it all. Nagkaroon siya ng naging key siya sa pagsusolve ng mga cases, no, pagbibigay ng solusyon, nagpatayo siya ng temple. Pero hindi natin masasabi na talagang naging perfecto po ang kanyang buhay. Ganun pa man, binigay niya sa atin yung aral na dapat dadalhin natin magpahasa hanggang ngayon. Gusto ni Solomon that we will also as people of God, no, kung tayo po ay may Diyos sa ating mga buhay, or kung hindi pa natin tinatanggap si Jesus bilang ating Lord and Savior, ito po ang sasabihin ko sa bawat isa sa atin. Ang pagtanggap sa Diyos ay hindi madali, no? Hindi po ito basta-basta. Hindi po ito sasabihin natin na pag tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior, ay ang mangyayari po sa atin, babalik na naman tayo sa dati nating buhay. No, we should receive Christ as our Lord and Savior with full commitment. No, magde-desire, lalo na po ngayon, grabe po ang mga nangyari ngayon, mga krisis, mga pahirap po ang mga sitwasyon, and I know na marami pang darating kasi nakasulat naman lahat sa Biblia, yung mga hirap pa
na pagdadaanan. But at the same time, let us be reminded to live wise, no? Magkaroon tayo ng wisdom kung paano tayo mamumuhay. Makita natin sa buhay ni Solomon that having wisdom, it doesn't mean na talaga magiging perfect ang lahat. Pero nakita niya, no, meron siyang mga insight, mga aral na hanggang ngayon ay talagang distinct po sa bawat isa sa atin. So balik po tayo dun sa man's duty. What do we say pag sinabi natin na man's duty, katungkulan ng isang tao? Alam niyo po, kapag sinabing man's duty, ang paningin ng mundo, no, ay una sa lahat, ito yung mga words na babanggitin po natin. Ito yung halos laging nakikita ng tao o laging nasa perspective ng tao na kapag sinabing katungkulan, ito yung pumapasok sa isip nating mga tao. Number 1, self-fulfillment. Number 2, achievement and success. Number 3, yung focus natin lahat ay pang temporary lamang. Pag sinabi natin na self-fulfillment, ang hangad lang natin ay masatisfy ang atin pong mga sarili. Gusto natin na talagang punuin ng satisfaction ang atin pong mga sarili. Gusto natin na hindi lang to matigil sa iPhone 12, kundi hanggang iPhone 13, 14, 15, hanggang iPhone 100. No, ganon. Hanggang sa masatisfy natin ang atin pong mga sarili. Alam niyo po, walang masama sa mga bagay na yan. Pero kung dyan natin nilalagay yung satisfaction natin na ay, pag hindi ako nag-upgrade, mamamatay ako. O mahihirapan ang buhay ko. O, alam mo yun, pag dyan nakasalalay ang lahat, talagang napakahirap. No, dapat hindi tayo magkaroon ng self-fulfillment ng world's view of man's duty, kundi lagi nating iisipin ano ba yung duty natin, yung godly, yung para sa Panginoon natin na buhay. So that's number 1, self-fulfillment. Yung gusto lang natin ay punuin ng satisfaction ang ating mga sarili. Minsan hindi na nakaka-glorify kay Lord kasi hindi na tayo nagre-rely sa Kanya. Kundi nagre-rely na tayo sa material things, nagre-rely na tayo sa mga physical na mga bagay sa ating buhay. Achievement and success, ano po ito? No, kailangan, maganda po ang may natatapos, maganda po ang may nararating. Pero kung may kasama po yung, alam mo yun, yung pag, halimbawa na lang, no, sa mga estudyante. Kailangan, anak ha, dapat first honor ka. Kailangan, anak, ganito dapat ang grade mo, makapasok ka with high honors, blah, 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 no. So, may mga pagkakataon that the children, no, mga bata, they would get depressed or they would find their value sa kanilang mga achievements and success na pag hindi nila narating yun, talagang mahirap kasi alam nyo po yun, ang nangyayari po ay nade-depress sila kasi feeling nila hindi na sila mahal kapag hindi narating yung mga achievement na yun or yung mga success na yun. Dapat maging malinaw po sa bawat isa sa atin na hindi po nakikita ang value ng isang tao sa kung ano man ang narating niya sa buhay. Unfortunately, dito sa mundo, ganun po talaga ang nangyayari, no? Pag presidente o kaya naman mayaman, ganun po ang pananaw, no, na parang grabe yung narating nila. Pero hindi po ganun, no? Halimbawa, kung makakita po kayo ng isang mayaman o at saka
servant ni Lord, isang pastor. Ano yung paningin mo sa kanila? Tanungin po natin sa mga sarili natin, saan mo ibinabase ang value ng mga taong ito? Sa narating ba nila? Sa laman ba ng bulsa nila? So, hindi po dapat ganun. And number 3, temporary ang focus. Ang lahat na lang ng tinitignan, all the worries, or everything sa buhay, ang lahat po ng tinitignan ay pang physical lang, no. Diyan po kaya po nangyayari yung nakatingin na lang lagi sa tawag dito sa physical, punong-puno ng worries. Yung mga nakatingin lang sa mga temporaryong bagay, punong-puno ng pag-alala ang kanila pong mga buhay. So may mga pagkakataon na mas nafufukusan pa na, ay, kailangan ganito, kumain ng 3 beses sa isang araw. Tapos, pag hindi ka na nakakain, no, minsan pag tuyo na lang yung ulam, ang hirap-hirap po na. Pero, hindi nila alam yung mga tawag dito, mga nasa abroad, ginahandom, tananda nga makakaon uga, no? Pero sa atin, pag sinabi nating tuyo, dilis, parang nagiging symbol status siya. Hindi po ganon. No, dapat maintindihan natin ang mga bagay na yon, na hindi po yon ang duty ng tao. Hindi po yon yung purpose ng tao. Hindi po yun yung kalooban ng tao. So, tatandaan po natin ang mga bagay na yan. Babalik tayo dun sa self-fulfillment. Ano pong nangyayari lagi? Pag self-fulfillment, dapat high self-esteem, dapat malaki ang bayad, dapat, meron kang Rolex. Ganon, dapat yung relo mo, kung nakakaangat ka, Rolex dapat. So, nagka-create siya ng illusion of happiness sa mga tao. Tingin natin, ito na ito na yung purpose natin sa buhay, but it's really not. Self-fulfillment ay ito lang yung abilidad natin na gawing masaya ang sarili natin by meeting personal goals sa atin pong mga buhay. When we achieve something, tingin natin yun na yung makakapag-satisfy sa atin pong buhay. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, insulto. So, sinasabi pag nalalapit na daw ang pagdating ni Lord, ganito po ang magiging attitude nating mga tao. But, we have to rebuke that. We pray for that na malaman natin kung ano ba talaga yung value natin, purpose natin, identity natin sa Lord. Malaman natin kung ano ba talaga yung kalooban ng Lord sa ating pong mga buhay. So, this self-fulfillment really creates the illusion of happiness. Dahil ang nangyayari ay target na lang. May goal ka. Pag na-reach mo na yung goal na yun, yun yung magiging masaya ka. But truly, this is all illusion talaga. Dahil alam natin na mga bagay na ito ay mawawala lang din. Yung mga bagay na ito ay talagang matatapos lang din. So, hindi siya pang makalangit dito lang sa mundo. Kahit po sa tinatawag nating achievement o success, 'di ba? Sabi nga po sa Matthew chapter 16 verse 26, "For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul?" Aanhin mo na nasa iyo ang lahat. Aanhin mo na meron ka ng lahat, pero kinakalimutan natin, ang Panginoong Diyos, Tandaan po natin, when we achieve things in life, dapat kasama ang ating Panginoong Diyos. Nakakalungkot po when everything po ay, alam niyo po yon,
nakakalimutan na natin si Lord. Minsan busy sa school, busy sa work, busy in a lot of things. Kung mapapansin niyo po ang tao ngayon, talagang busy na talaga, no, na yun na lang lagi ang bukang bibig, busy, 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 no. Pero yun, we have to be reminded na yung achievement na meron tayo, it should be with the Lord. Kasama natin ang Panginoong Diyos. Para kahit anong angat, anong promotion, patuloy tayong magpapakumbaba na hindi natin narating ang mga bagay na yun sa sarili nating gawa, kundi sa gawa lang ng Panginoong Diyos. So, nakakasad dahil when we fail, it brings fear na. Alam niyo po, yun yung natatakot ka na kasi hindi mo na-reach yung ine-expect sa'yo ng tao. It's so sad, no, na pag ganito yung nagiging perspective natin sa buhay. And at the same time, when we say success naman, ang nangyari is worship of self. Sinasamba ang ano po yun? Sarili. Magaling ako. Ganito ako. So, it's really sad na ganito po yung worldview ng duty ng tao. So, it's a trap. It's a trap. No? Kung ikaw ay nakikinig, no? At kung ikaw ay nagmi-minister sa mga tao, sa iyong buhay, kung may kakilala ka na gusto mong kausapin, kasi ganito yung mga nagiging sitwasyon nila, it's a trap. Pag ganun po ang nangyayari sa atin pong buhay. So, ang nangyayari, yung ambition, dapat ay ma-diagnose natin yan, yung ambition natin na lagi natin ipipray, lagi natin isasangguni sa Panginoon, and lagi natin isangguni sa mga discipler, mentor, mga taong pinagkakatiwalaan natin lalo na sa church, no. Dapat po natin na ihimayin yung mga ano na yan, yung mga ano po natin, yung ambisyon na meron tayo. So, when we say career-driven, dalawang bagay, lagi po nating tandaan. Career-driven and God-driven. When we say career-driven, ang focus po nito is personal ambition, wealth, and status. Yun po yung focus nun. Pag puro career, no, na ang nasa isip. Pero when God-driven, hindi career-driven, naka-align po yung work natin sa divine purpose ng Panginoon. Kaya alam niyo po ba, saludo ako, sobra akong saludo sa mga professional na, pero sila po ay nagmi-ministry. Sila po ay patuloy naghahanap ng oras, no, para bigyan ng glory ang Panginoon, para magtrabaho sa kingdom ni Lord. I am really so blessed dito sa mga professional natin na talagang ina-align ang trabaho, ina-align ang mga plano sa divine purpose ng Lord. Ngayon, pag career-driven, ang paningin niyan sa trabaho ay para siyang parang hagdan na dapat akyatin. May ladder tayo. There is a ladder to climb. But let us be reminded, no? Kasi ang nangyayari dito pag career-driven tayo na tao at hindi God-driven, dito po nakikita
yung sa work natin, pwede po tayong mag-compromise. Yung nangyayari, nagkakaroon ng compromise. Sige, gagawin ko ang mga bagay na to para ma-promote ako. No, sige, aabutan ko na lang. No? So, it's truly sad pag ganun po ang nangyayari. But when we are God-driven, we see work as worship. No, ganito po. Man's duty to God, ha? Remember, yung atin pong topic. Nakikita po natin yung trabaho bilang pagsamba sa Panginoon. Hindi po siya basta trabaho lang, kundi nakikita natin ito bilang calling ng Lord sa atin pong mga buhay. So, pag sinabi natin calling, when we say calling, meron po tayong passion na nanggagaling po sa ating Panginoong Diyos. So, hindi lang siya basta trabaho, basta makasahod ka lang. Hindi po ganon yung nangyayari. So, when you're career-driven, your ultimate goal, pag career-driven ka, is for personal success lang or earthly idols. Magtrabaho ako para makanood ako ng concert ng mga K-pop group o P-pop, ng BINI, ng BTS, no? Ganon. Kung may nakikinig sa aking mga kabataan dito. Ang nangyayari, nagsisik lang, gusto lang magtrabaho, gusto lang para may pang tawag dito, may pang concert, no, ganon. Minsan hindi nakakalimutan na yung obligasyon, no. I'm not saying this because I'm a pastor, but most of the time, kapag may trabaho na, nakakalimutan ng suportahan ang gawain ng Panginoong Diyos. And pag God-driven ka, yung purpose ni Lord, ginagawa nating platform to serve God, and naghahangad tayo hindi ng earthly, kundi ng eternal na impact sa buhay natin at sa buhay ng iba pong tao. Nagkakaroon ng temporary na focus, number 3. Kanina, meron po tayong self-fulfillment. Pangalawa, achievement and success. Pangatlo, yung temporary na focus. Pag temporary ang focus, nakikita ang kamatayan bilang katapusan. That is seen as the end. Kaya, yung iniisip, mamamatay na ako, mamamatay din ako one day, dapat magpakasaya na ako. No? That gawin ko na yung gusto ko. No? Ganun yung nangyayari po. Imbis na i-prioritize kung ano yung sa gawain ng Panginoon, pleasure ang nagiging priority po para sa bawat isang tao. And that is sad. No? Yung sinasabi niya, you only live once. Yan sinasabi. You only live once. YOLO. No? Kaya gawin ko na kung anong gusto ko. Pero tandaan po natin, sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, sapagat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. You know, hindi natin nakikita si Jesus. No one knows kung anong face niya. No one knows. No, our Lord, no, ang Panginoon, ang Ama sa langit. No one knows how they look. But we love them so much, no, na hindi natin kailangan ng pruweba, hindi natin kailangan ng picture, hindi natin kailangan umukit pa, kundi yung focus natin sa when we're spiritually focused sa atin pong buhay, hindi tayo umaasa sa mga bagay na
agaran nahahawakan, agarang nakikita, agaran hindi po tayo umaasa sa mga bagay na ganun. So, para sa atin po, kung makalangit po ang ating focus, alam natin na kapag namatay tayo dito sa lupa, ay hindi yon yung katapusan. No, may paghahatol ang Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. 1 Corinthians 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. See? Sabi ni Paul, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sabi po ni Paul, if the hope that we have been waiting for, dito lang pala sa lupa makikita, wala rin pong, kawawa naman tayo, no? Wala pong kabuluhan ng lahat. But thank God, no, ang Diyos po na ating sinasamba at dinadakila ay hindi lang siya dito sa lupa, kundi talagang makalangit ang kanyang ginawa. Yes, nagpakatao siya, nagkatawang tao, and tumanas ng hirap, pinako sa krus, nilibing, at muling nabuhay after 3 days para sa bawat isa sa atin. And alam natin na siya ay babalik para sa kanyang mga anak. So, it's sad, no? When we are temporary focused, dapat tayo po ay nakapokus sa pangmakalangit, panghabang buhay. Now, pupunta tayo doon sa duty talaga ng tao. That is to fear God. No? Fear God. Duty number 1. Intro pa lang pala yun. To fear God, who is the Creator and Judge. Dapat tayong mag-submit, magpailalim sa kalooban at purpose ng Panginoong Diyos sa ating pong buhay. Magpakumbaba po tayo. Proverbs chapter 9 verse 10 says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So, kapag may paggalang, pagrespeto tayo sa Panginoon, talagang ito yung simula. Ito yung simula ng karunungan na nagmumula sa atin pong Panginoong Diyos. And we really have to acknowledge who God is, anong kaya niyang gawin, gaano siya ka-powerful. We really have to acknowledge Him sa atin pong buhay. Tandaan po natin, yes, the Lord is loving, the Lord is gracious, the Lord is everything gentle that we could ask for, pero huwag nating kakalimutan na katakutan siya. And hindi ito yung takot hindi ito yung takot na ganun, kundi yung takot na talagang may pagrespeto, ginagalang yung atin pong Panginoong Diyos. And sometimes, I am reminded of this, and not sometimes, but most of the time, I am reminded of this kasi minsan akala natin na pagiging Kristiyano ay joke or komportable lang or something like that, Pero lagi po nating iisipin na si Lord talaga banal, walang bahid ng dumi, walang bahid ng kasalanan, kahit tuldok wala. So He is a perfect God, He is a holy God, so that we should fear Him, revere Him. Talagang makita natin na dapat siyang katakutan. Para po, sabi po sa verse na binasa natin kanina, to gain wisdom, to gain understanding sa ating pong mga buhay. Number 2. Number 1 yun kanina. Number 2 natin is to really keep His commandments.
to really believe and live, no, sa atin pong mga buhay. John 15:7 says, "If you abide in me, my words abide in you. Ask whatever you wish and it will be done for you." Ulitin ko, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. John 15:7. So, I believe that this not I believe, but in my understanding, ito pong verse na ito ay nagpapakita na kapag tayo ay talagang nakakabit sa source ng lahat, sa atin pong Panginoon, na kapag tayo ay sumunod sa kanyang kalooban, talaga pong makikita natin kung ano yung mga inilalaan niya para sa bawat isa sa atin. Mahirap po maging Kristiyano, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon because I know na marami akong magagandang bagay na naranasan dahil servant tayo, kilala tayo ng Panginoong Diyos. There is truly blessing in obeying the Lord. And believe in that, have faith, no, na hindi lang rin naman puro hirap, kundi talagang ang pagpapala ay andyan basta't kasama natin ang Panginoon. And when we say pagpapala is genuine talaga, malinis, walang bahid ng korupsyon, no. So keep His commandments. Sabi ko kanina, believe and live, and sacrifice and discipline po. Sabi po sa 1 Corinthians 10:31, "Whether then you eat or drink, or whatever you do, do all for the glory of God." No? So, do all for the glory of God. Sipin po natin na when we sacrifice something or parang kailangan natin madisiplina, no? Kailangan natin disiplinahin yung sarili natin. Isipin lang po natin kung para kanino natin lahat ginagawa yun. We do it all for the glory of our King, glory of our Savior, glory of our Lord, no? Glory of the one, no, na talagang sinasamba natin. And lastly, number 1 kanina, fear God. Number 2, keep His commandments. And number 3, to really glorifying God by living with eternal accountability. Paano natin mabibigyan ng puri ang Panginoon? Man's duty to God is to fear Him, to keep His commandments. And number 3, to live a life na nakakapagbigay ng glory sa atin pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Sabi po sa Galatians, makikita po natin Galatians 1 verse 23 to 24. Sabi po dito ni Paul, "And they were glorifying God because of me." Wow, what a beautiful verse. They were glorifying God because of me. Napakaganda ng sinabi ni Paul na pinupuri ng mga tao ang Panginoon dahil sa mga bagay na nagawa niya para sa Panginoon. No? So, Paul once persecuted us, pero lagi po nating tatandaan na after ng lahat ng pagkakamali niya, when he persecuted lahat, the way, yung mga Kristiyano, he is now preaching, he preached the faith na once gusto niyang sirain. Makita natin na may ebidensya. No? Sabihin mo, tanongin natin yung sarili natin. Ano ang ebidensya?
Ano ang ebidensya na ginagawa natin ang purpose ni Lord? Ano ang ebidensya na tayo ay nasa kalooban ni Lord? Ano ang ebidensya na tayo ay niligtas ni Lord? No? May bunga, dapat napakahalaga ng bunga. No? Huwag natin isasantabi ang bunga. No? Huwag natin isasantabi ang bunga. Because the Lord loves obedience. The Lord is glorified when we obey sa atin pong buhay. It's really sad, no? The world today talagang nagsisik ng self-fulfillment. The world today is nag-achieve ng mga bagay just to be worshipped. Worship din ang sarili din. No, nagpo-focus sa kung anong temporary, kung ano ang nakikita lamang. No, but the duty that we have sa ating pong Panginoong Diyos is to truly fear God and keep His commandments and live with eternal accountability sa atin pong buhay. Kapag worldview tayo, ang ending pa rin po ng lahat, ang result pa rin po ng lahat is self-exaltation pa rin po. Pero pag doon tayo sa duty natin sa Panginoon, makalangit, no? Na pananaw natin sa mga ginagawa natin para sa Panginoon, it ends in glory. It ends in God, it ends in people glorifying God sa kanila pong mga buhay. So, our duty to God, ito po talagang dapat natin maintindihan. Hindi lang Sunday yan o kung kailan gusto natin piliin. Accountable tayo sa Panginoon bawat hininga ng atin pong mga buhay. Bawat ganon na ating buhay. Bawat gising is a blessing. Sabi nga ganun, di ba? So, let us honor God and really fear Him. Fear Him in our life. Obey His commandments and mamuhay tayo ng may accountability sa ating pong buhay. Lagi natin tatanungin, bawat gagawin natin, magagalit kaya si Lord? Masasaktan kaya si Lord? Magugustuhan kaya ni Lord? Ganun po lagi, no? That is man's duty. Man's duty to God. So, ayun lang po para sa hapon na ito ay I'm blessed, no, na talagang ang Panginoong Diyos natin ay tapat at dakila at talagang hindi nagkukulang sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon kasi lagi po siyang andyan para ipaintindi na may plano siya sa ating buhay. That we are not just living this life according to our own will, according to our heart's desire or our life satisfaction, kundi tayo po ay namumuhay para po sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoong Diyos. Magpasalamat tayo kasi may Diyos tayo na maaasahan sa atin pong mga buhay. Napakahirap po kaya mamuhay na walang gabay galing po sa Panginoong Diyos. Napakahirap po. Napakahirap po mamuhay nang para dito sa mundo, no? So, let us continue to believe na yung Lord po natin ay may plano sa bawat isa sa atin. So, ayan lamang po para sa hapon na ito. And kung tayo man po ay nakapakinig, may natutunan, lahat po ng yon ay i-apply natin sa atin pong mga buhay. Huwag po tayong basta-basta na talagang magdesisyon ng mga bagay
ayon sa atin pong sariling kagustuhan. So, ayan, muli po, ito po ang Count Your Blessings every Sunday, 4 to 5 p.m. Meron pa akong last slot next week and I hope and pray ng bawat isa po sa atin magkita-kita po tayo sa susunod na linggo upang makapakinig muli ng salita ng Panginoong Diyos. I'm also blessed for this chance to really worship, to really learn the Word of God kasama ang bawat isa sa atin. Let us also pray na talagang nasa maayos at mabuting kalagayan ang ating program host na si Ma'am Christine Russell. Also, shout out sa atin pong mga GCBI students na lalapit na po ang kanila ding graduation, GCBI Philippines, which is isa sa mga ministry po talaga ng Russell family. Atin po itong ipag-pray sama po sa ating mga prayer. So, salamat po sa hapon na ito muli. Ako po si Christian Joy Magluyan. Ako po ay nagpapastor sa Malay Assembly of God located sa Mutag, Malay, Aklan. And kung gusto po ninyong mabisita, maka-attend ng service doon, we are there. We are doing our service 9 a.m. to 11 a.m. every Sunday. So, yun lamang po. Let us pray. Lord, we thank you. We bless your name, O God. Salamat po sa turo ninyo sa hapon na ito, ang iyong salita. Salamat that it truly lights our path na talagang ito po ay nagiging gabay namin sa bawat desisyon ng amin po mga buhay. Purihin ka po, Panginoon, even in this radio station, we lift your name on high, na ikaw magpo-provide, ikaw magpapakita ng katapatan mo. Bless all the programs, O God, na masuportahan po, Panginoon. Ang talagang masuportahan ang iyong gawain, masustain, at hindi lang masustain, kundi maging sobra-sobra pa, Panginoon, ang pagpapala mo para sa gawaing ito. Nawa, Lord, marami pang ma-reach out, ma-bless, marami pa po ang makakilala sa iyo sa pamamagitan ng radio ministry na ito. Thank you, Lord. All this we pray in the name of Jesus. Amen and amen. God bless po.